Magandang araw sa inyong lahat at welcome dito sa aking channel at Ronski TV. Ako po'y nagbabalik upang ihatid sa inyo ang ikalawang yugto ng ating kwento na pinamagatang Ang Tukso sa Buhay ni Victor. Paalala, ang kwentong ito ay hindi angkop sa mga taong hindi bukas ang isipan, lalong-lalo na sa mga taong feeling conservative. Ang channel na ito ay for adults mindset only. Narito na at nagbabalik ang kwento na pinamagatang Ang Tukso sa Buhay ni Victor. Lumipas ang 3 araw at nagpatuloy pa rin ang kanilang komunikasyon ni Victor at Justin at nagpapalitan ng mga message sa isa't isa. At palagi namang tumatawag si Justin kay Victor sa kanyang cellphone upang kausapin kung kamusta ito, at dahil sa sobrang busy ni Justin kaya sinasabi naman ito kay Victor at naiintindihan naman niya ito, habang si Victor naman ay abala sa paghahanap ng kanyang pwedeng mapapasukang trabaho, hanggang sa isang araw at sinabi ng kanyang ka-boardmate na nangangailangan ang kanilang agency ng isang private security guard para sa isang matandang mayamang lalaking negosyante. At dahil sa matangkad, gwapo at maskulado nga itong si Victor, kaya sinabihan ito na mag-apply doon. At hindi naman ito pinalampas ni Victor, lalo pa at malaki din ang kanyang magiging sahod. Nung araw na yun ay dali-dali namang pumunta si Victor sa office ng agency ng kanyang ka-boardmate upang subukang mag-apply, kaya sumakay ito ng jeep at halos 20 minuto itong nagbiyahe bago makarating sa opisina, at doon ay sakto namang naroon ang isang matandang mayamang negosyante upang tingnan at interviewin ang mga nag-a-apply sa kanya bilang isang private security guard. Subalit halos 30 minuto na ang nakalipas at wala pa rin itong nahahanap, kaya nagpasya ang mayamang negosyante na umalis muna dahil wala pa rin itong nagugustuhan. Maya-maya pa at biglang pumasok si Victor sa loob ng opisina at sakto namang papalabas at nakasalubong nito ang supervisor ng agency at ang mayamang matandang lalaking negosyante. At napansin nila si Victor na medyo pinagpapawisan pa dahil sa pagmamadali nito, at doon ay bigla siyang kinausap ng supervisor at tinanong nila si Victor, sabay sabi ng, "Oh boy, mag-a-apply ka ba?" Magandang araw po sa inyo, sir." "Opo, bali mag-a-apply po sana ako bilang isang private security guard. Sinabi po kasi ng kaibigan ko na nangangailangan po daw kayo." "Oh, okay. Parang bagay ka nga maging isang private security guard ko. Gwapo, magandang yung pangangatawan at matangkad. Sige, kung gusto mo, kukunin na kita, pero dapat alam mo ang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa'yo. At higit sa lahat, ayaw ko ng pasaway, okay?" Opo sir. Makakaasa po kayo sa akin. Bale, gagawin ko po ang lahat. Maprotektahan ko lang po kayo." "Good! Yan ang hinahanap ko. Hindi nagdadalawang isip. Malakas ang loob. Okay, sige." Hindi naman nabigo itong si Victor at natanggap nga ito, kaya
Pinayuhan siya na mag-uumpisa kinabukasan. Binigyan si Victor ng kanyang uniform na susuotin nito sa kanyang trabaho bilang isang private security guard sa isang mayamang negosyante. Kaya dali-dali si Victor na umuwi sa kanilang bahay upang makapaghanda sa kanyang trabaho kinabukasan. Lumipas ang ilang oras hanggang sa sumapit ang alas 5 ng umaga. Maaga namang nagising si Victor dahil sa sobrang excited nitong pumasok sa kanyang unang araw sa trabaho. Maya-maya pa at nag-umpisa na nga siyang nag-ayos at nagpagwapo at sinuot ang kanyang uniform na sobrang bagay para sa kanyang maskuladong pangangatawan na mas lalong nagpalakas ng kanyang dating. Samantala, sumapit na ang alas 8 ng umaga kaya nakahanda na si Victor na pumasok sa kanyang unang araw sa trabaho. Sumakay ito ng jeep papunta sa lugar ng kanyang magiging amo. Subalit habang nasa biyahe ito ay bigla namang tumunog ang kanyang cellphone at doon ay tumatawag sa kanya si Justin. Ilang sandali pa at sinagot naman ito ni Victor. Sabay sabi kay Justin ng, "Hello Justin, bale pasensya ka na. Nasa biyahe kasi ako ngayon. Papunta sa bagong trabahong napasukan ko kaya medyo busy. Ngayon din kasi ang unang araw ko sa trabaho." Ganun ba? Sayang. Yayayain pa naman sana kitang lumabas ngayon. Pero, di bale, okay lang. Masaya ako dahil at least may trabaho ka na. Basta, mag-ingat ka. Message mo lang ako kapag bakante ka or hindi ka busy, okay? Okay, Justin. Ikaw din. Mag-ingat ka. Tsaka, salamat ha. Nang mga oras na yon ay nagpatuloy na itong si Victor sa kanyang biyahe papunta sa bahay ng magiging amo nito. Halos 40 minutes itong nagbiyahe bago makarating sa address ng kanyang magiging amo. At nang makarating ito ay nakita niya kung gaano kalaki at kaganda ang bahay. At may magagarang sasakyan kaya napatulala na lamang itong si Victor sa kanyang nakita. Ilang sandali pa habang nasa sala at nakaupo itong si Victor ay siya namang lumabas ang magiging amo nito na isang lalaking matanda at mayamang negosyante na dahan-dahang naglakad pababa sa hagdanan ng kanyang bahay hanggang sa nakita ito ni Victor kaya tumayo ito sa kanyang pagkakaupo sa may sofa at kanyang sinalubong at sinabi ni Victor sa kanyang amo na, "Magandang araw po sir. Pasensya na po kayo kung medyo natagalan ako pero sisikapin ko po na mas maaga pa ako next time." No, it's okay iho. Tsaka hindi ka naman na-late ah. Maaga ka pa nga eh. Tsaka maraming salamat at finally, meron na rin akong gwapo at maskuladong security guard. Teka lang, ano na nga bang pangalan mo at ilang taon ka na? Victor po sir. 25 years old na po ako. Kinagagalak ko po kayong pagsilbihan. Sa katunayan, ako nga po ang dapat na magpasalamat sa inyo eh. Dahil sa pagtitiwala ninyo at sa trabahong binigay ninyo sa akin. Nako iho, wala yun. By the way, ako nga pala si Henry. Bali, 55 years old na ako at halos 15 years na rin hiwalay sa asawa. Walang anak, kaya eto ako, single at
Binubuhos na lamang aking oras sa negosyo ko. At kung di mo mamasamain, mahilig din ako sa mga lalaki. Tatapatin na kita, Victor. Hindi ako straight. Kaya din kita napili dahil sa angking kagwapuhan at kakisigan mo. Ang lakas kasi ng apin mo sa akin kaya kung mabait ka sa akin, magkakasundo tayo, boy. Wala namang problema, sir. Tsaka makakaasa po kayo sa akin. Gagawin ko pong lahat ng gusto ninyo. Well, talaga ba, Victor? Sige nga, pwede ka bang magubad sa harapan ko? Gusto ko lang makita ang iyong magandang katawan at ang iyong pagkalalaki. Please? Sige po, sir. Wala pong problema sa akin. Pero, sure po ba kayo? Eto na po. Maghuhubad na po ako. Wait! Ikaw naman. Sobrang seryoso. Di ka na mabiro. Of course. Hindi ako ganun, okay? Hinahamon lang kita pero hindi kita ipapahiya, Victor. Trabaho is trabaho, okay? Talaga po, sir. Ang totoo po, nagulat at kinabahan po ako sa sinabi niyo eh. Kinabahan nga si Victor sa mga oras na yun at kahit handa naman itong gawin ang pinag-uutos ni Henry sa kanya at lalo pa at malakas nga ang loob ni Victor na ipakita ang magandang pangangatawan nito sa kanya. Lumipas ang ilang sandali at iniwan na muna ni Henry si Victor at pumunta ito sa may swimming pool upang maligo habang si Victor naman ay naglilibot na sa bahay at binabantayan si Henry bilang siya nga ang bagong private security guard nito. Samantala, habang nagbabantay itong si Victor kay Henry, ay hindi naman maiwasan nito na mapatitig sa kanyang amo habang nasa swimming pool ito at lumalangoy dahil kahit na 55 years old na itong si Henry ay maganda pa rin ang kanyang pangangatawan dahil mahilig din itong pumunta sa gym upang mag-workout at ito rin ang dahilan kung bakit nakakaakit at malakas pa din ang kanyang appeal kahit na siya ay 55 years old na. At ng mga oras na yon ay napapatitig din naman itong si Henry kay Victor habang binabantayan siya nito at hindi naman maiwasang titigan ang maskuladong si Victor lalo na ang nakabakat nitong pagkalalaki dahil sa kanyang fit na uniform na sobrang bagay sa kanyang pangangatawan. Maya-maya pa at naisipan nga ni Henry na yayain itong si Victor na sumabay sa kanyang mag-swimming. Kaya sinabi nito kay Victor na, "Hey Victor, pwede bang sabayan mo ako mag-swimming dito kasi nakakabagot eh. Ako lang kasing mag-isa dito kaya huwag kang mag-alala. Walang problema. Okay? Kaya hubarin mo na yung uniform mo at mag-swimming ka dito." Sige po sir. Bali, pupunta muna ako sa banyo upang magbihis. Sakto, may boxer short naman ako kaya magpapalit lang muna ako saglit. At dito nga'y muling nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Ang Tukso sa Buhay ni Victor. Abangan niyo po muli ang susunod na kabanata. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share muli. Ako po ang Kuya Rose at maraming salamat po.